May mga kabataang naging matigas ang ulo dahil hindi buo ang kanilang pamilya. Ganito ang naging karanasan ni Malu sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit ngayon ka lang, Malu? It's almost 1 a.m. Sabi ni Manang Biring, wala naman kayong overtime sa office. Daddy, gumimik lang kami ng mga friends ko. Lagi ka na lang ganyan. Gumigimik kahit may pasok sa trabaho kinabukasan. Hindi mo ba naisip na masama ang lagi ka nagpupuyat? Isa pa, baka mapabayaan mong trabaho mo dahil dyan sa ginagawa mo. Daddy, andok na ako eh. Next time ka na lang mag-sermon, okay? Good night. Ay, dumating ka na pala, Sir Manolo. Ang alaga nyo, Manang Biring, nasaan? Uwi na ba? Ay, oo, sir, pero umalis uli eh. Sinundo ni Bernie. Sa labas daw sila maghahapunan. Ang lalaking yun na naman pala ang kasama niya. Sir, nobyo niya na kasi ang Bernie na yun eh. Hindi ko siya gusto para kay Malu. Tingin ko, hindi gagawa ng mabuti para sa anak ko. Yun din ho ang pakiramdam ko, sir. Pero kapag sinabi natin yan sa kanya, tsak na hindi naman siya makikinig. Baka magalit pa nga. Madigas kasi ang ulo ng batang yan. Akala mo alam na niya ang lahat ng bagay sa buhay. Pero sir, kailangan mo ng ebidensya upang mailayo mo si Malu sa lalaking yun. Nga pala, sir, bakit hindi mo subaybayan ang Bernie na yun? Hi, Malu. Yes, Jimmy? Pwede ba kitang ihatid mamaya? I'm sorry, pero hindi mo na ako maaaring hatid. Ha? Bakit naman? Sinagot ko na si Bernie. Ha? Malu, may asawa na siya. I know. You know, pero tinanggap mo pa rin. Hiwalay na sila. So wala nang problema. Naku, Malu, ano ka ba naman? Iba pa rin yung kaya kang pakasalan. Will you please stop it? Sinabi ko na sa'yo tungkol sa amin dahil ang akala ko magiging sport ka. Pero hindi pala. Okay lang. Malu. Pero hindi mo mapagbabago ang isip ko. So ano? Are you going with me tonight sa Tagaytay? Next time na lang, Bernie. Why? Malu nakapag-book na ako for us. May sakit ang daddy ko. Kaya hindi ako nakapagpaalam. Ayoko na maiwan siya sa ganung kalagayan. Your dad needs a doctor, not you. Kaya pwede mo siyang iwan. Bernie, lumaki akong kapag may sakit, hindi umaalis ang daddy ng bahay. Cancelled ang lahat ng appointment niya. At ako lang ang binabantayan niya. At gusto ko rin gawin yan sa kanya. Lalo na ngayon na may edad na siya. Kailan mo ako pagbibigyan? What do you mean? I want to be with you sa buong magdamag. Bakit bang tigas ng ulo mo? Bakit hindi mo pa rin nilalayuan ang lalaki yon? Alam mo naman palang may pananagutan na siya. 2 years na silang hiwalay, Daddy. Kaya malaya na si Bernie. That's not enough. Hindi ka pa rin kayang pakasalan. Malu, ang gusto ko, yung mapaninindigan ka, yung pakakasalan ka.
Daddy naman, kung magsalita kayo, parang hindi kayo nagmahal. Hindi masamang umibig, anak. Kung iyon ay sa tamang tao. Malulayuan mong lalaki yun. Masisira lang ang buhay mo sa kanya. No, Daddy. Mahal ko siya. At hindi mo kami mapaghihiwalay. Hindi! Sinisiraan mo lang si Bernie, Jimmy, para ikaw ang tanggapin ko. Hindi ko siya sinisiraan. Totoo sinabi ko. Kitang-kita ko sila ng babaeng akbay niya. At nang maisakay niya yun doon sa taxi, hinalikan niya sa lips. Sila ni Bernie magkasama. Kapag hindi mo siya kasama... Tama na! Tumigil ka na! Malu, Hindi ako interesado marinig pa yung mga sasabihin mo. hindi ko gustong galitin ka. Pero kailangan malaman mo lahat eh. Niluloko ka lang ng lalaking mahal mo. Sabing tama na! Pareho kayo ng daddy ko. Pwede ba? Iwan mo na ako? Kanina ko pa tinatawagan si Bernie. Pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Jimmy? Na bukod sa akin, may iba pa si Bernie? Na babaero siya? Nakaka-stress. Mabuti pa. Tingnan ko lahat ng DVD ni Daddy. Baka meron doon na pwede kong paglibangan panoorin. Wala naman dito sa bahay ngayon si Daddy. Eto na ako sa DVD rack. Dami naman. Iisa-isa yung kong tingnan. Puro naman hindi ko type. Itong isang ton. Ano kaya to? Ano to? Mommy's video? Video ito ni Mommy? Parang hindi ko pa ito alam Panunoorin ko nga. Ayan na. Nailagay ko na. I-open ko na. Si Mommy nga. At ang picture nakalagay sa video for 2022. Kung ganun, naisip niya ng panahong ito noon pang may sakit siya. Hello, anak. Malamang graduate ka na ng college kapag napanood mo ito. Pasensya na ha. Wala ako sa graduation mo. Talagang hanggang dito na lang ang buhay ko. Mami, Naniniwala ako. Napalaki kang mabuti ng iyong daddy. Dahil isa siyang mabuting ama at asawa. you're right, Mommy. Hindi na nga po nag-asawa pa si Daddy. Siguro ang ganda-ganda mo, lalo ngayon. At marami kang manliligaw. May gusto lang akong sabihin sa iyo, anak. Ingatan mo ang sarili mo para malinis mo itong maihandog sa iyong magiging asawa. Tulad ng ginawa ko sa daddy mo. Mommy, Kung mahal ka naman ng lalaki, rerespetuhin ka niya. Na, sumasakit na naman ang ulo ko, anak. Huwag mong kalilimutan, ha? Huwag kang iibig sa may asawa. Huwag kang makipagrelasyon sa ganong lalaki. Huwag mong tapakan ang kapwa mo. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng para sa iyo. Mangyayari yun. Maniwala ka. O sige na, anak. Hirap na ako. Tandaan mo. Mahal na mahal
Mami. Mahal na mahal din kita. Sabi mo nung huli tayong mag-usap, ngayon mo ako pagbibigyan. Ba't dito ka nagyaya sa park? May mahalaga tayong pag-uusapan, Bernie. We can talk about it in a motel. Oh, I'm sorry, Bernie. Pero hindi na mangyayari ang gusto mo. What? Malu, you said you love me. And you Tinatapos promised ko ng lahat sa atin. Kalimutan mo na ako. Malu. Nakinig ka rin pala sa daddy mo. No. Hindi si Daddy ang nakapagpabago ng isip ko. Si Mami. Patay na siya, di ba? Sabi mo, 2 years old ka lang nang mamatay siya. Tama. Pero bago siya pumanaw, gumawa siya ng video message para sa akin. Para daw mapanood ko habang lumalaki ako. Napanood ko lahat yun. At alam mo, isa doon ang nagsasabing ingatan ko ang pagkababae ko. Na huwag akong iibig sa may asawa. Naisip yan ni Mami. Kahit malubahan ang sakit niya. At napakabata ko pa noon. Siguro, talagang niloob ng Diyos na sabihin niya yon. Para pagdating ng ganitong panahon, mailigtas ako sa kapahamakan. Malu, Kalimutan mo na ako, Bernie. At magbagong buhay ka na rin. Malu, anak, may sakit ka ba? O kaya may problema ka? Wala po. Lahat ng sinabi niyo, Dad. Bakit niyo naman po naitanong? Kasi ilang araw na namin napapansin na lagi kang maaga kung umuwi. Yun po ba? Hindi na po ako sumasama sa mga kaibigan ko na madalas gumimik. Ha? So, mas nakakatulog na po ako ng maayos ngayon. Good. At nakipag-break na po ako kay Bernie, Daddy. Talaga? Yes. Oh, Natauhan ako. Tama kayo, Dad. Ako nga ang talo. Kung ipagpapatuloy ko ang relasyon ko sa kanya. At ayoko pong masayang mga ginawa ni Mommy para lang mapayuhan ako. nakita mo ang video na ginawa niya bago siya namatay? Yes, Daddy. At nadama ko mula po sa mga video na yon ang pagmamahal niya sa akin. Na kahit hindi nabuo ang pamilya natin dahil wala na siya, ay naibigay pa rin ninyong dalawa sa akin ang buo ninyong pagmamahal. Totoo yun, anak. Isa lang ang hangad namin. Ang mabuting kapalaran para sa iyo. At mangyayari lang yun kung tatahakin mo ang tamang landas ng buhay. Mangyayari na po yun, Daddy. And I'm sorry Oh, sa mga katigasan po ng ulo ko. Masaya ako dahil hinahanap mo na ako ngayon. Malu, tuwing dadalawin kita dito sa inyo, lagi mo na akong pinakikiharapan. Hindi ka nagalit sa akin.
Maayos ka naman dumadalaw. Kaya walang dahilan para tarayan kita. May gusto sana akong itanong Ano yun? tungkol sa inyo ni Bernie. Break na kami, Jimmy. Ako ang nakapag-break dahil natauhan na ako sa pagkakamali ko. Mas focused na ako ngayon sa trabaho ko. Salamat. Salamat naman. At salamat din. Kasama ka sa hindi nagsawang magpaalala sa akin. Yun nga lang, hindi ko pa rin matatanggap ang pag-ibig mo ngayon. Dahil kailangan ko pang pagalingin ang puso ko. Naunawaan ko yun. At hihintayin ko ang tamang panahon para sa atin. Naniniwala ako. Darating din yun. Ang makabuluhang alaala ay makatutulong upang magbago ang isang tao. At ito'y magaganap sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Jojo, narito ka. Bahay natin to. Kaya natural lang na umuwi ako dito. Pero hinahanap ka ng mga pulis. Dahil sa ginawa mo kay Tina. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Pinakamasakit sa isang ina ay ang matapos gawin ang lahat para sa anak ay bigo pa rin siyang mapabuti ito. Ito ang naging karanasan ni Selena sa ating dulang sa kanyang panahon. Ayan. Nakuha ko ng lahat ng pera niya dito sa aparador. Jackpot na naman kami nito. Yan. Alis na ako. Bago pa siya magising. Jojo, bakit ka narito sa silid ko? Buisit naman. Nagising. Kinuha mo yung pera ko dyan, ano? Maramot ka eh. Ayaw mo akong bigyan kaya kinuha ko. Ibalik mo sa akin yun. May mga babayaran ako. Ano ako, tanga? Kahit maglupasay ka pa dyan, hindi ko ito babalik. Maawa ka naman sa akin, Jojo. Malaking halaga yan. Yun nga ang gusto ko eh. Para mas matagal ang happy-happy namin. Jojo! Yawa ka na! Jojo, huwag ka umalis! Ibalik mo yung pera ko! Jojo! Wala ka na talagang awa. Wala ka na pagmamahal sa akin bilang iyong ina. Yun naman pala nangyari. Kaya nung dumaan ako sa grocery mo, wala ka. Kawawa ka naman. 2 linggong kita ng grocery yung ninakaw niya. Rodora, saan ba ako nagkamali? Paano na-attempt na gawin to sa akin ng aking anak? Naging mabuting ina naman ako sa kanya. Binigyan ko siya ng edukasyon at magandang kinabukasan. Kaya lang, ang anak mo ang kusang pumili sa maling landas. Oo nga.
Tama si Mang Lucio, Selena. Hindi mo kasalanan yung pagkaligaw ng landas ni Jojo. Dapat kasuhan mo siya. Dahil sa ginawa niya pagnanakaw sa'yo. Para matuto siya ng leksyon. Yun nga kaya ang dapat kong gawin. Anak, hindi mo dapat ipagkibit balikat ang nangyari. Baka ulitin pa niya yun. Alalahanin mo, lulong siya sa bawal na gamot. Oy, kung hindi mo kaya, ito na lang ang gawin mo. Lagi mong ilak yung kwarto mo. Para hindi na siya makapagnakaw pa sakaling bumalik pa dito. Okay. Ibang klase ka talaga, Joe. Siyempre. Kapag sinabi mo, natutupad. Ako pa? Gusto mo ng maraming binabata, kaya ito na. Ang dami nga. Oh. Bilib na bilib ka talaga sa akin, Tom. Bilib na bilib, tol. At mula ngayon, Ano? King Jojo na itatawag ko sa'yo. Ha? Ha? King Jojo? Eh dahil para kang hari, lahat ng ginusto natutupad. Ay, sir ah. Oh, di ba? Mula ngayon, ako na si King Jojo. Oo. Ha? O, paano? Ha? Tom, Oh. alis mo na si King Jojo, ha? Saan ka pupunta? Eh, may hinahanap ako eh. Ha? Gusto ko ng iba pang trip to heaven. Kinakabahan ako Bakit kaya? Sanay na naman ako mag-isa sa kwartong tinutuluyan ko. Buti pa, ilak ko ng pintuan. Total, gabi na naman. Pagkatapos kong isara ang pinto at bintana, makikinig na lang ako ng radyo hanggang antukin ako. Ah! Diyos ko! Kumusta, Tina? Si Jojo, ang pula ng mga mata niya. Ano? Hindi ka na nakasagot. Ano kailangan mo? Bakit bigla mo binuksan ang pinto nitong bahay ko? Papasok muna ako. Hindi kita pinatutuloy. Hindi ka dapat pumasok. Uy! Si Plata! Okay yan! Para mas exciting ang trip to heaven natin, ha? Lumabas ka dito. Sisigaw ako. Sisigaw ka? Ha? May baril ka. Oo! Baril ka! At puputok ito. Oras na sumigaw ka! Huwag. Huwag, Jojo. Mawakan ka akin. Uy! Ang kinis ng balat mo. Sarap mawakan. Huwag. Maging mabait ka sa akin para maawa ako sa'yo. Naiintindihan mo? Pinasamantalahan niya ako. Ginahasa ako ng walang niya yung anak, Alisalina. Diyos ko. Anak ko. Tinutukan niya ako ng baril at pinasok sa inuupahan ko. Sobra na talaga yung batang yun. Kahit ang ibang tao, pinipinsalanan niya. Dapat kasi, hindi niyo kinukonsinti, Alisalina. Dapat pinahirap niyo na siya. Ginawa ko na yon, Tina. Pero binalikan pa rin niya siya muna makalabas sa rehab. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Anong gagawin mo? Kakasuhan ko siya, Mang Lucio. Gusto kong mabulok siya sa bilangguan. Ay, Selena, sobra yung perang binayad mo sa akin, oh. Oh, eto. Ay, sobra ba? Oo. Naku, maraming salamat sa pagsasabi mo, ha? Pasensya ka na, Rodora. Ano ka ba naman? Ano ba lang yung iniisip mo? Yung anak mo na naman bang rapist? Rodora, wanted na siya ngayon, eh. Kasalanan niya yun. Huwag mo naman sabihin tutulungan mo. Hindi ko alam.
Magugulungan ako. Sugapaan sa bawal na gamot yung anak mo. Hindi lang siya basta nagnanakaw ngayon, ha? Nang-rape na rin siya. Ay, sana maisip mo yon. Maawa ka sa ginahasa niya. Nakatapos na ako mag-shower. Ay, sana naman makatulog ako ngayon. Ilang gabi na ako hindi mapagkatulog. Ay, lalabas na ako ng banyo. Hello, Mami! Jojo! Jojo, bakit ka narito? Bahay natin to, kaya natural lang na umuwi ako dito. Hinahanap ka ng mga pulis dahil sa ginawa mo kay Tina. Hanggang yun? Nagsumbong pala. Anak, hindi mo dapat ginawa yun. Malaking kasalanan niya sa Diyos. Kaya ikaw na lang ang pinuntahan ko eh. Para wala na problema. Anong ibig mong sabihin, Jojo? Ikaw ang isasama ko ngayon sa trip to heaven ko. Anak, huwag! Mahawa ka sa akin! Nanay mo po! Sa akin ka nanggaling! Naku, totoo nga palang may sakit ka. Kaya hindi mo nasasagot yung mga text at tawag ko. Rodora, si Jojo. Si Jojo. Naku, alam ko. Alam ko na ang ginawa niya. Sinabi sa akin ni Mang Lucio. Paging yung pag-file mo ng kaso laban sa iyo, anak. Napakasakit, Rodora. Sakit. Bakit ko sinapit ito? Naging masamang inaba ako. Magpakatatag ka, Selena. Matatapos din ang problema mo na yan. Ngayon, 2 na ang kaso niya, rape. Maliit na ang kanyang mundo. Kaya nga, ihanda mo yung sarili sa maaari pang maganap. At sana, huwag mong isiping tinalikuran ka na ng Diyos. Aling Selena? Mang Lucio? Mang Lucio, buksan niyo po ang pinto! Bakit Tina? Ano nangyari? Mang Lucio, napanood ko sa TV si Jojo. Nahuli na ba siya? Patay na ho siya. Ha? Binanod daw po niya ang isang pulis habang dinarakip siya. Wala na ho si Jojo. Wala na ang walang iyang nagsamantala sa amin. Ayaw mo kunin ang kanyang bangkay? Oo, Rodora. Bahala na sila sa lalaki yun. Wala na akong pakialam. Kahit itapong pa nila sa ilog. Selena, nauunawaan ko ang iyong nararamdaman. Pero, sa kabila ng lahat, anak mo pa rin siya. Bakit ba kinakampihan mo pa? Lapastangang yun. Walang hiya siya. Hindi sa kinakampihan ko siya. Galit na galit din ako sa kanyang ginawa. Kaya lang bilang ina, dapat pa rin bigyan mo siya ng maayos na libing. At kung wala na sa puso mo ang pagmamahal sa kanya, alang-alang sa Diyos, magpatawad ka para kumaan na rin ang iyong kalooban. Totoo ba ang sinabi mo, anak? Kukunin na natin ang bangkay ni Jojo. Opo, Papa. Tama po kayo ni Rodora. Dapat ko pa rin siyang bigyan ng maayos na libing. Kasala man siya sa akin. Ngunit nasa Diyos na ang paghatol sa kanya. Ay, salamat naman at nagbago rin ang isip mo. Alang-alang sa Diyos, Papa. Gagawin ko ito sa aking anak.
Napakasakit man ang pagdurusa, napakabigat man ang dalahin, huwag sanang kalilimutang ang Diyos ay laging nariyan lamang, handang gamutin ang sugat ng kalooban sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wag! Bitiwan mo ako! Huwag ka nang magpumiglas. Wala ka namang magagawa. Wala din dito si Guada. Mamayang gabi pa siya uuwi. Kaya solong-solong kita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga takot na madaling nawawala sa puso at isipan, ngunit mayroon din namang nananatili ng matagal na panahon. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Noemi sa ating dulang sa kanyang panahon. Ganyan na siya, Ate Clotilde. Mula nang makitang nakabigtis si Antonio sa banyo, iyak ng iyak. Takot na takot. Ang kawawa akong pamangkin. Mukhang na-trauma sa nangyari sa kanyang daddy. Nag-aalala nga ako. Baka magkasakit siya. Huwag ka nang umiyak, Noemi. Baka magkasakit ka niyan. Si Antonio Guada. Dinala na sa puneraryang bangkay niya, Ate Clotilde. May alam ka bang problema ng kapatid ko? Para gawin niya ang magpakamatay? Ate, wala kami problema. Wala din akong alam na kaaway niya. Pero nitong mga nakaraang araw, napansin ko, palagi siyang may malalim na iniisip. Ano naman kaya yun? Ewan ko, hindi ko alam. Di naman niya sinabi. Last week, may tumawag sa telepono namin. Babae. Ang sabi niya, babae daw siya ng asawa ko. Hindi. Hindi magagawa ng kapatid ko ang pagtaksakilang ka. Yun nga rin ang sabi ni Antonio. Kaya naniwala ako. Hanggang kanina nga, nakita na lang namin wala nang buhay ang asawa ko. Kanina ka pa namin hinihintay ni Jal. Halika na, kumain tayo. Paula, Oh, malalim na naman ang iniisip mo. Si Antonio ba? isang buwan na siyang naililibing. Pero hanggang ngayon, blanco pa rin ang mga pulis at talagang dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Di ba sabi ni Guada, ilang milyon din ang nawala sa kanilang bank account. Kaya naghihinala sila na maaring ang tumawag sa kanila yung pinagkakautangan ni Antonio. At ayaw niyang sabihin yung kay Guada. Pero bakit naman siya magkakautang ng ganon? May kabuhayan ng kapatid ko. O malay mo.
Malay mo, nalulung siya sa sugal at yun ang ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya. Ay, naku, ewan ko. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Naaawa ako sa pamangkin mo si Noemi. Mula nang mamatay si Antonio, napipi na siya. Isa pa nga iyan sa pinagtataka ko, Paulo. Bakit nagkaganon ang pamangkin ko? Basta ituloy mo ang pag-aliw at pagpapayo sa kanya. Baka sakali magsalita din siya. At para maipagpatuloy din niya ang kanyang pag-aaral. Grade 2 na siya, di ba? Oo. At isa siyang matalinong bata. Ang inaalala ko, baka ngayong wala na si Antonio, lumabas na ang tunay na kulay ni Guada. Noemi, anak. Nandito ang Tito Clotilde mo. Dinadalaw ka? Noemi, ano, kumusta ka na? Sumaysay-nyas lang siya. Pero nakangiti. Oo, ibig niya sabihin yan, ate, okay lang siya. Mabuti nga marunong na siya ngayon ng sign language. Nakakapag-communicate na siya ngayon sa mga tao. Ano kaya kung patingnan mo siya sa doktor? Paling natin. Makapagsalita siya uli kapag nabigyan siya ng tamang gamot. Hayaan mo, ate. Gagawin ko yan. Sandali lang, ha? Kukuha ko ng mami merienda natin. Naime, mabait ba sa'yo si Guada? Hindi ka ba niya sinasakta? Bigla siya nalungkot. Halata sa mukha niya. Napilitan lamang siya sabihin oo. Pamangkin, mag-aral kang mabuti, ha? At maging matatag ka. Huwag kang umiyak. Kailangan lakasan mo ang loob mo. Dahil balang araw, ikaw ang mamamahala sa mga kabuhayang naiwan ng iyong daddy. Ang tagal mo namang dumating. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya ka na, mahal. Kasi tagal pumasok sa kwarto niya yung buwisit na Noemi na yun, eh. Alam mo na, ayoko malaman niya na dito ako natutulog sa kwarto mo. Hindi naman makakapagsumbong yun eh. Pipi na siya. Kaya ayos lang. Kahit malaman niyang hindi talaga tayo magpinsan. Nag-aaral si Noemi, no? Matalino. Hindi man siya makapagsalita. Pwede naman niyang isulat yun kay Clotilde, yung mga malalaman niya. Kaya, syempre, nag-iingat pa rin ako. Dapat pala, mawala na rin siya sa landas natin. Para wala na tayong problema. Ay, di dapat. Ha? Dahil siguradong paghihinalaan ako eh. At saka nakalagay doon sa testamento ni Antonio na makukuha ko lang yung aking mana kapag nasa tamang edad na ang kanyang anak. Buwisit naman. Oh. Nautakan ka niya dun. Hmm? Ngayon kahit wala na siya, obligado ka bang alagaan ng kanyang anak? Ano pa nga ba? O hindi pa paano masusulong ang kayamanan ng namatay mong asawa? Kapag namatay si Noemi, na nasa tamang edad na siya. Jal, bakit kaya ka lang umuwi? Wala ka namang overtime sa office, di ba? Dumaan po ako sa school ni Noemi, Mami. Kinamusta ko po siya. Ganun ba? Kumusta naman ang pinsan mo? Okay naman po siya. Masaya nga niya ibinalita na valedictorian siya sa graduation nila. Aba, at may award na naman pala siya? Oo. Pero, Mami, naisip ko lang, talaga nga kayang ipinagamot ni Tita Guada si pinsan? Ha? Hindi natin natitiyak, di ba? May duda ka ba, Chal, na hindi siya ipinagagamot ang kanyang madrasta? Opo. Kasi, kung traumang nangyari kay Noemi, dapat magaling na yun kung ipinagamot siya.
Tulog na tulog si Guada. Napagod sa ginawa namin ng Loka. Palibasa matanda na. Pero ako, gising na gising pa rin. At mainit na mainit pa. Si Noime. Nag-iinit ang katawan ko sa kanya. Lalo siyang gumanda ng magdalaga na. Napaka-sexy na kanina nang makita ko siyang naka-shorts at naka-tube. Ang puti niya. Ang kinis ng balat. Walang kulubot. Hindi katulad nitong si Guada. Retokado na ang katawan. Ay, kailan kaya kitang masosolo, Noime? Kailan? Ang ganda mo talaga, Noime. Ang kinis mo. Wag mo ako hawakan. Uy! Nakapagsalita ka na? Ang galing ko naman. Hinawakan lang kita, nakapagsalita ka. Pero mas maganda ang susunod kong gagawin sa'yo. Wag. Ang magpumiglas. Wala ka namang magagawa. Wala din dito si Guada. Mamayang gabi pa siya uuwi. Kaya solong-solo kita. Hindi. Bitiwan mo, sabi ko. Ay, ko! Nalagiya kasi di pa mo ang... Ang ibig sabihin nito? Bakit punit ang damit mo? At ikaw naman? Ha? Guada! Bakit nakabrief ka lang? Pinagsamantalahan mo si Noemi! Noemi? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit umiiyak ka? At punit ang damit niya, Clotilde. Oh, Diyos ko! Oo nga! Ano nangyari sa kanya? Dito, Clotilde. Dito. Nagsasalita ka na? Sabihin mo, ano nangyari sa'yo? Si Ramon, pinagtangkaan niya akong pagsamantalahan. Ang pinsa ni Guada? Hindi po sila tunay na magpinsan. Magkarelasyon silang dalawa. Ano? Niloko nila ang lahat para maitago ang relasyon nila. Hindi. Kaawa-awa kong kapatid. Paano mo nalaman yun? Papasok na po sana ako sa bahay galing sa paglalaro nang marinig kong pag-aaway ni na Daddy at Ramon. Dahil natuklasan na ni Daddy ang kanilang relasyon. Nagtago po ako dahil sa takot. Pagkatapos, binugbog ng gusto ni Ramon si Daddy. Pinalabas po nilang nagbigti ang daddy ko. Napakasama nila. Mga walang ya. Binayaran din nila ang kakilala nilang kumuha sa bangkay niya para manatiling lihim ang lahat. Ay, ikaw pala, Ate Clotilde. Ako nga, walang niyak. Bakit mo kasi nampal? Pinakulong ko na si Ramon. Sinuko ko na siya sa mga pulis. Hindi ko kinonsente ang ginawa ng pinsan ko. Kung tutuusin, kulang pa ang sampal na yan sa kasamaan mo. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na lahat tungkol sa inyo ni Ramon. Ate! Maging ang ginawa niyong pagpatay sa kawawa kong kapatid na si Antonio. Ano? Napakasama ko! Sana hindi na lamang ikaw ang pinakasalan ng kapatid ko. Ate! Mga pulis! Hulihin niyo! Walang yan yan!
Narito na tayo sa punto ni Tito Antonio. Salamat sa pagsama ninyo sa akin dito, Kuya John. Tita, Tito. Ako na maglalagay ng dala natin bulaklak sa puntod ni Kuya. Sige, Paolo. Pinsan, anong gagawin mo? Hihingi lang ako ng tawad kay Daddy, Kuya. Daddy, I'm sorry. Matagal bago nagkaroon ng katarungan, ang ginawang pagpatay sa inyo ni na Tita Quata. Sobra po akong natakot. Nabilanggo sa kasamaan ng pangalawa ninyong asawa. At nang inakala natin pinsan niya. Pero ngayon, malaya na po ako. Patawarin niyo po sana ako. Dahil ngayon lang ako nakapagsalita. Tahan na, Noemi. Kung nakikita ka ng daddy mo ngayon, alam ko, hindi niya ko gustuhin magdusa ka pa. Mag-isa na po ako ngayon. Tita Clotilde. Tatay ang mag-isa sa buhay. Huwag mong sabihin yan, Noemi. Hindi ka nag-iisa. Oo nga, pinsan. Narito pa rin kami. At patuloy ka naming sasamahan sa iyong pakikibaka sa buhay na ito. Lahat ng kaapihan ay may hangganan. Sabagat lahat ng kasalanan ay may angkop na kabayaran sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Dahil ayaw kong matulad ka sa akin na naghihintay sa walang katiyakan niyang pagbabalik. Ayokong danasin mo ang sakit ng loob sa araw-araw na pag-asam sa isang malabong pangako. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May pag-asa pa nga bang naghihintay sa isang mag-anak na matagal na nawalay sa isa't isa at sinubok ng panahon? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Carmen sa ating dulang sa kanyang panahon. Malaki na pala yung pinagbago ng lugar na ito. Pati itong palengke. Ang dami nang nakatayong business establishment. Teka. Parang si Benny yung nasa pwesto na yon ng poultry supplies. Oo nga. Si Benny nga na naging kaibigan ko nung una akong madistino sa lugar na ito. Mabuti pa. Lapitan ko siya para magkabalitaan kami. Inay?
Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, huwag na huwag mong pinakikialaman ang lumang tokador na yan. Yung mga retratong hawak mo, akin na nga lahat yan. Ang kapal na po kasi ng alikabok ng lumang tokador. Kaya nilinis ko, Nay. Nakita ko lang po yung mga litratong yan, kaya natukso po akong tingnan isa-isa. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga laman ng lumang tokador. Lalo ng mga retratong ito. Bakit po, Inay? May malaki po bang dahilan kung bakit hindi ko maaaring tingnan ang mga litratong yan? Oo. Dahil guguluhin lang ng mga retratong itong buhay mo, ang buhay natin. Kaya kung gusto mo magkasundo tayo araw-araw, huwag na huwag mong hahawakan kahit kailan ang mga retratong ito. Tandaan mo yan, Kara! Alam mo, Edgar, kung hindi ka naka-uniform ng sundalo, saka sa pangalang nakaborda dyan sa uniforme mo, hindi kita makikilala. Ang laki kasi ng ipinayat mo. Doon, nakadisino ka dito sa Cagayan de Oro. Bilog na bilog ang katawan mo. Ang kisig mo noon. Sa kabundukan kasi ko na-destino pagkatapos ng naging duty ko dito. Lahat ng hirap, naranasan ko sa bundok. Kulang na lang, pati putik, kainin namin ang mga kasama ko para lang makasalba sa pang-araw-araw na pamumuhay namin doon. Bah, mabuti pala at muli kang na-destino dito. Basta, kapag mamimili ka para sa mga pangangailangan nyo ng mga kasama mo sa barracks, dumaan ka dito sa pwesto ko, ha? Para magkakwentuhan tayo. Saka, para may konti ako may abot sa inyo, sa mga kasama ninyo. Maraming salamat, Benny. Hindi ka nagbago sa kabila ng maraming taong hindi tayo nakita. Ikaw pa rin yung dating Benny na palaging may nakalaang tulong sa akin at sa aking mga kasamahan. Kahit naman si Carmen, hindi na nagbago ang kabaitan niya, Edgar. Matulungin pa rin siya sa sino mang mga nangangailangan sa lugar na ito. Si Carmen nga pala. Kumusta na? Bakit? Wala ba kayong komunikasyon? Dalagitan ang anak ninyo, at kamukhang kamukha mo. Mula sa hugis ng mukha, mata at ilong, ikaw na ikaw. May naging anak kami ni Carmen? Fidel, kaninang napadaan tayo sa pwesto ni Benny sa palengke. Hindi mo ba napansin yung lalaking kausap niya na naka-uniforme ng pansundalo? Lalaki? Oo. Para ka ako sa Edgar yun dahil katindig na katindig nga. Ikatalo wala ito sa Cagayan de Oro ni Edgar, kaya imposibleng sa'yo nakita mo. Saka lahat naman ng sundaro, isang tindig eh. Uy, sana nga. Hindi siya yung nakita kong kausap ni Benny kanina. Dahil pag nagkataon at kung siya nga yun, maharap tayo sa isang malaking problema. Ay, loka. Mabuti pa, dalian mo maglakad para makauwi na tayo ng bahay at makapagluto ng tanghalian para mahatiran natin ang pagkain yung mag-ina sa grocery. Pagkatapos, tayo munang tatao ron para makapagpahinga naman sila. Pero alam mo ba kung ano naisip ko? Para makatiyak kung si Edgar nga ba yun o hindi. Yung kausap na yung kanina ni Benny. Mamayang pagbalik natin sa palengke, dadaan tayo sa pwesto ni Benny para tanungin siya kung sino nga ba yung kausap niya, lalaking naka-uniforme ng sundalo. Basta ako, hindi kita sasamaan sa binabalak mong yan. Dahil ako, sa loob ng 18 taon na hindi nagpapakita si Edgar sa lugar na to, imposibleng buhay pa siya. Pwede bang hindi pa siya namatay sa makikipagyera? Totoo nga sinabi ni Benny. Kamukhang kamukha kong dalagitan ito na anak ni Carmen. Magandang umaga po. Mamimili po ba kayo, Mamang Sundalo? Oo. Etong listahan ko ng mga bibilhin ko. Sige po. Ako na po ang bahala sa mga ito habang naghihintay po kayo. Salamat. Maraming salamat, Kara. Bakit alam po ninyo ang pangalan ko?
Nabanggit na kasi sa akin ni Benny bago pa ako mamili rito. Magkaibigan kasi kami. Ang sabi niya, dito nga daw ako sa grocery ni Carmen mamili dahil mas mura ang mga tinda niyo rito. Kilala po ninyong nanay ko? Matagal na din kasi kami naging magkaibigan ng nanay mo. Ang totoo, natuwa nga ako nang malamang nag-asawa na pala siya at nagkaanak ng isang magandang batang babaeng katulad mo. Isa nga pala, anong pangalan ng tatay mo? Wala na po akong ama. Ha? Hindi ko na po siya nagisnan pagkapanganak sa akin ni inay. Ang sabi po niya, patay na raw po ang tatay ko. Yan ba ang paniniwalang itinanim ng nanay mo sa isip mo? Hindi po ako pwedeng mag-usisa tungkol sa pagkatao ng tatay ko. Wala raw po akong karapatan, sabi ni inay. Pero paano kung sabihin ko sa iyong ako ang iyong ama? Yung mamang sundalong namili kanina sa grocery na nagpakilala ang tatay ko. At saka yung mga litrato ng sundalo sa lumang tokador na pinagkakait niyong makita ko. Hindi ko maunawaan kung bakit pinaniwala ninyo akong patay na ang aking ama. Samantalang buhay na buhay pala siya. Bakit, inay? Bakit? Dahil ayoko matulad ka sa akin na naghihintay sa walang katiyakan niyang pagbabalik. Ayokong danasin mo ang sakit ng loob sa araw-araw na pag-asam sa isang malabong pangako. Hindi pa ba sapat ang mga dahilan na yan para maunawaan mo ko, Kara? Pero karapatan kong malaman ang katotohanan tungkol sa aking ama, inay. Pero karapatan ko ding pangalagaan ang damdamin mo. Lalo na kung patungkol sa iyong ama. Kaya ba mas pinili ninyo magsinungaling sa akin sa loob ng mahabang panahon? Dahil yun ang nararapat para sa ikatatahimik ng mga buhay natin. Huling pag-uusap na natin ito tungkol sa bagay na yan, ha? Patay na ang iyong ama. At yun ang dapat mong tanggapin. Ang ikinababahala ko, yung magiging pagharap ni na Carmen at Edgar. Natatakot ako na hindi maging maganda ang kanilang pag-uusap. Lalo na sa panig ng ating anak. Sa biglang pagsulpot ni Edgar, hindi na maitatago ni Carmen ang katotohanan kay Kara. Ay, hari nawang mapag-usapan nila ng maayos ang lahat. Para sa kapakanan ng kanilang anak. Umalis ka nang walang paalam, Edgar. Pagkatapos nagbalik ka ngayon na parang wala kang iniwang hinanakit. Carmen. Mabuti pa nga hindi ka na nagbalik. Ginulo mo lang ang tahimik naming buhay na mag-ina. Carmen, biglaan ang naging pagkakadestino namin sa ulo. Wala na akong paraan noon para magpaalam. Limitado ang aming mga galaw, pati na sa paggamit ng cellphone. Sinikap kitang tawagan noon pero hindi kita makontak dahil sa kawalan ng signal sa bundok. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako nakalimot sa binitiwan kong pangako sa iyo. Nagsisinungaling ako kapag sasabihin kong hindi ko hinintay ang muli mong pagbabalik. Si Kara, dapat niyang marinig ang lahat ng ito.
Narinig ko na pong lahat ang dapat kong malaman, Tay. Kara, anak, Noon pa man, nang una ko pong makita ang mga litrato ninyo sa lumang tukador, may lukso na ng dugo akong naramdaman. Nabuo na sa isip ko at sa aking puso na kayo nga ang aking ama. Kara, anak. Ngayon ko napatunayan na kaya pala ako dinadala ng aking mga paa sa lugar na ito. Dahil nandito ang aking mga pinakapamahal. Carmen, Edgar, sakaling magkalayo tayong muli, hindi kami magsasawang maghintay sa iyong pagbabalik. ilang beses man akong ilayo ng aking tungkulin sa lugar na ito. Muli at muli akong babalik dito para sa inyo ni Kara. Dahil kayong pinakamagandang naganap sa buhay ko. Carmen, magpapakasal tayo. Gagawin natin sagradong ating pamilya sa magandang pagkakataong ito na ipinagkaloob sa atin ng nasa itaas. Sinusukat ng panahon ang lalim ng mga tunay na damdamin sa kabila man ng mga hamon at sakripisyong nagiging sagabal sa mga ito. Sa huli, ang kadalisayan at kapulihan ng mga puso ang mananaig sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Bardam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit nagawa sa akin ito ni Tito Leonie? Kung itrato niyo ako, parang hindi pamangkin. Ikinulong niyo ako dito sa bahay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Nakalulungkot mang sabihin, hanggang ngayon ay marami pa rin ang mga taong mapanlamang, kahit na nga marami din naman ang nagsasabing masama ang ugaling ito. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Maris sa ating dulang sa kanyang panahon. Tanga talaga! Nanding, bakit niyo naman po ako sinampal? Dahil hindi ka matuto! Tingnan mo! Minansyahan mo itong mamahaling kong polo! Namansyahan po ba? Kaya ba nagtatanong bang gagang ito, ha? Tingnan mo! Tingnan mo! Hindi ko po, Chong! Ano? Nakita mo ng mansya ng polong inihampas sa mukha mo! Hoy! Ano ba ba yung ginawang kapalpakan ng babae niya, Nandinga? Leonie, nilagyan ng mansya ang mamahaling kong polo! Ha? Ikaw talaga? Gaga mo naman! Dapat lang nasaktan ka! Mapanira ka ng gamit! Hindi ko naman po sinasadya, Chong. Chonanding, Teka nga. sorry po. Dahil kaya sa ginawa mo, hindi ka kakain ngayong araw! Po! Hoy, Maris, May iuutos
ka ba sa akin, Ate Trutis? Natural! Kaya nga kita tinawag. Radyain mo tong bestida ko. Aalis ako. Oo, ate. Ay, hindi. Eka muna. Linisin mo muna yung banyo para makapaligo na ako. At habang naliligo ako, tsaka mo planchahin yung damit. Sige, ate. Sige ate ka dyan. Bakit nakatunga ka pa? Bilis na! Johnny, binibilang mo na naman ang salaping nandiyan sa vault. Sarap bilangon talaga, oo. Nararamdaman ko ng paulit-ulit na nakaganti na ako kay Rosa dahil na ipagbili natin ng bahay at lupang minanan niya sa tiyan namin sa halagang 4 na milyong piso. Talaga namang nakaganti ka na. Dahil patay na siya. Sumunod na rin siya sa yumaon niyang asawa. Tama ka. At nasa puder na natin ang tanga nilang anak na walang malay sa kabuhayan nilang kinuha natin. May alila na tayo. May salapi pa tayo. Pero ma, dapat ibangko nyo na lang yung malaking halaga niyan. Mamaya manakaw pa yan ni Maris Tito. Ay, sus! Hindi mangyayari yun, ha? Oo. Dahil hindi nakapapasok ang pinsan mo sa kwarto namin. At kami lang naging mama ang nakakaalam ng kombinasyon ng vault na kinalalagyan ng mga pera natin. Tama! Siyempre, iba na rin yung nag-iingat pa. Ibabaan ko din namin to. Pagsawa na akong bilangin. Ay, tulungan na nga kita. Ma, sana mag-out of town naman tayo. Anyway, marami naman tayong pera. Bukod sa pera na yan, nasa inyo pa yung pera at mga alas na nakuha nyo sa bahay ni Tita Rosa. Oo nga naman, Leonie. Kaya mag-happy-happy naman tayo. Nabusog ka ba, Maris? Opo, Mang Tirso. Salamat po, pinakain niyo ko dito sa inyo. Naawa kasi kami ni Itay sa'yo eh. Inaalila ka na at sinasaktan ng tiyahin mo. Hindi ka pa pinapakain ng tama. Totoo yun. Kaya sabi ko dito kay Danny, total wala naman silang lahat. Pakainin ka dito sa bahay namin. Salamat po ulit sa inyo. Mabuti pa po kayo. Kahit hindi ko kadugo, pinagmamalasakitan ninyo ako. Bakit magalit sa'yo si Aling Leonie? May malaking galit kay inay si Chang. Sabi ni inay noon, nagsimula daw ang galit ni Chang sa kanya. Nagpumanaw ang tiyahin nila na nagpalaki sa kanila. Kasi mas malaki raw yung ipinamana nila kay inay. Ay, nako. Inggit at mana pala dahilan. Pero mali pa rin na idamay ka ni Aling Leonie. Di po ba, Tay? Oo, anak. Sino na ngayon ang tumatao sa bahay ng mga magulang mo? Ipinagbili po yun ni Chang. Ano? Maging ang pera at alahas ni inay. Kinuha rin po nila. Dapat pala pag-aralin ka nila. Dahil nasa kanila ang iyong mana. Hoy, Maris! Lapit mo na itong kinainan namin ni Mama. Oo, Ate Trudis. Nakatunga ka na naman. Chang, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yan? Gusto ko po sana mag-aral sa pasukan. Uy, utas ang pangarap, ha? Pwede naman ako makapag-college, ate. Dahil na kay Chang yung pinagbila ng bahay at lupa namin. Pati yung pera at alahas ni inay. Atrebido! Ba't naman po ako sinampal? Buti nga, wala kang pakialam, ha? Sa lahat ng nakuha ko sa inyo, gagawin ko kung anong gusto ko doon. Pero, Chang, amin naman po yun eh.
Sana po kahit konti bigyan niyo ako para pa makapag-aral ako. Ikaw ba, hindi ka ba talaga titigil? Ay ko ba? Tama na ba? Leonie, naiayos ko ng bakasyon natin sa Palawan. Aba, hindi mabuti. Ay, ilang araw ang sinabi mo sa hotel na tutuluyan natin. 3 days, katulad ng gusto mo. Oh, di mainam. Sasabihin ko kay Trudes sa maganda na. Para sa makalawa, makaalis na tayo. Eh, paano yung pamangkin mo? Baka nakawin niya ang pera natin dito. O, di ba, humihingi sa sa'yo ng pang-aral niya. Sa gagawin ko. Hindi magagawang nakawin ni Maris ang pera natin. At mawawala na rin siya sa ating landas. Ako ang bahala. Bakit nagawa sa akin ito ni Tita Leonie? Kung itrato niya ako, parang hindi pamangkin. Kinulong niya ako dito sa bahay habang sila nagbabakasyon sa Manila. Paano na lang ako? Kailangan makalabas ako dito. At kapag nakaalis ako, hindi na ako babalik dito. Total, wala namang pagmamahal sa akin sina Tita Leonie. Danny, Tay, wala pala sa kanila si Leonie at Nanding. paano niyo po nalaman? Nakita ko yung kapitbahay nila. Ang sabi sa akin, kahapon para umalis yung mag-asawa. Kasama si Trudis. Oho, nasan si Maris? Kahapon pa ho siya hindi nakikita. Nasaan na nga kaya ang kaibigan mo? Teka, alam ko na ho. Tatawagan ko po sa cellphone niya. Sandali lang po. O yun, sana'y makausap mo nang malaman natin kung nasaan siya. Hello, Danny. Mabuti tinawagan mo ko. Maris. Kahapon pa kita gustong tawagan pero wala akong load. Kahit load, hindi ako binigyan ni Cham bago sila umalis. Ba? Nalaman nga ni Itay na wala sila eh. Nasaan ka? Ikinulong nila ako dito sa bahay. Ano? Ikinulong kanila? Oo, hindi pa nga ako kumakain eh. Napakasama nila. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ni Itay. Hihingi kami ng tulong sa barangay para mailabas ka dyan. O ano anak? Nag-enjoy ka ba sa bakasyon natin? Enjoy na enjoy, ma. Siguradong maiinggit si Maris sa akin pag sinabi ko lahat ng ginawa natin. Wala nang maiinggit sa'yo, anak. Dahil malamang, patay na sa gutom si Marisa. Ay, wala akong iniwang pagkain para sa kanya. Bakit niya ba gusto mo matay na siya? Mawawala na tayo ng katulong niyan. Hindi, ayos lang yun. Basta ang mahalaga, hindi na makukuha pa sa atin ang salaping nakuha namin sa kanyang ina. Oo nga. Oh, Nanding, bakit? Ay, ano nangyayari? Kumapit kayo! Wala tayong preno! Salamat sa tulong ninyo, Danny, Mang Tirso. Dahil sa inyo, nailabas ako ng mga pulis sa bahay na iyon. Ginawa lang namin ng tama, iha. Ngayon, hindi ka na mapagmamalupitan ni na Aling Leonie. At may kaso pa silang haharapin pagdating nila. Dahil sa ginawa nilang pagmamaltrato sa'yo. Oh, may tumatawag sa cellphone mo, Maris. Sandali lang po, sasagutin ko. Hello? Opo, ako nga po. Bakit po? Pulis? Opo? Sina... Charlie
Nakikiramay kami, Maris. Kahit po maraming ginawang masama sa akin si Tita Leonie, nasasaktan pa rin po ako sa pagpanaw nilang lahat. Hindi man lang sila nakapagbago. Siguro, hanggang doon na lang talaga ang kanilang buhay. At maaaring paraan na rin yun ng Diyos para wakasan na ang iyong kaapihan. Lahat ng kaapihan ay may hangganan, sapagat walang lihim sa Diyos na lumalang. Siya ang nagbibigay ng katarungan sa nilikhang nangangailangan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.